Virgo, tuloy natin. This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of November. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Virgo? Let's see. Kabuhayan, kaperahan, relasyon, pag-ibig, pamilya. Any guidance and good news please para sa ating mga Virgo. This is a Virgo Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of November. Collective energy ng mga Virgo, please. Collective energy ng mga Virgo. Wala lang po ako sa Manila, so maaaring madelay lang yung mga reply ko sa messages nyo, but magre-reply ako hanggat kayang mas maaga. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of November. Okay? Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa mga scammers. Virgo. The Star card in reverse, meron ka mga pangarap, sabi mo, ang tagal, asa na ba yan? Alam mo na yung current situation ng buhay mo ay hindi talaga ito yung gusto mo, okay? May isang passionate connection o isang bagay na gustong-gusto mo, pero alam mong hindi ito ang tama para sa'yo. You feel disappointed na parang hindi ito yung gusto mong relationship, hindi ito yung gusto mong love connection, hindi ito yung gusto mong life situation, okay? At nagkakaroon ka na ng self-doubt na parang makukuha mo pa ba yung gusto mong life, love situation? Makukuha mo ba yung pangarap mo, yung glow up, yung negosyo, yung trabaho na yan? Okay? Nagiging quiet ka about your manifestations. Hindi ito yung ine-expect mo. Sabi mo gusto mo ng financial stability at meron kang hinihintay na work, opportunity, kontrata, kung ano man. In the past, sabi mo bakit hindi nakuha, bakit ang tagal, bakit may blockage, bakit nagkaganon. Virgo, I feel meron kang conflict sa isang babae about a love offer, competition ba to? It could be trabaho, kakompetensya sa trabaho, naiinggit sa'yo, or isang love connection na alam mong someone na that your person is putting you in competition. Okay? Marami kang plano, but sabi mo, hinay-hinay lang, pinag-iisipan mong mabuti yung mga next move mo. Meron ka ring hinihintay na balita, and sabi mo, dapat maging ready ka kung makatanggap ka man. Kumbaga, you're trying to manage your expectations, okay? May conflict dito with a masculine. Gusto mo siyang kausapin, but for now, tumatahimik ka. Meron ka rin mga iniisip na parang you don't feel ready because of financial issues to move forward. You feel stuck kung nasan ka right now at nagmamanifest ka ng more blessings. At nagpe-pray ka kay God, Lord, paano mo ba maayos ang buhay mo? Paano mo makukuha yung financial independence na yan para makuha mo yung life na gusto mo without sumasandal sa ibang tao. Okay? Na hindi ka umaasa sa ibang energy. Okay? Sabi mo parang gusto mong i-expedite yung mga pangarap mo tungkol sa kaperahan, kabuhayan. But this is the Virgo energy. Sabi mo, Lord, bakit naman ang daming pagsubok? But marami ka ng tinry na decision, moves for you na mabago ang life situation mo. Pero sabi mo, Lord, matagal pa ba? Kasi parang it feels like na gusto mo nang mag-decide kung hindi talaga ito yung para sa'yo, gagawa ka na ng or pupunta ka na sa different path para makuha mo yung life and love situation na gusto mo at alam mong deserve mo. Okay, Virgo? Let's see. Pagdating sa pag-ibig, mga koneksyon, mga taong nakapaligid sa'yo, it feels like toxic, maraming chismis, walang harmony. But kahit ganun yung situation, nandyan ka pa rin. You feel like nakastuck ka at hindi ka agad-agad makaalis sa situation na yan. It could be work, it could be love. Kaya sabi mo, kapit lang, tiis-tiis lang for now. There's a masculine here na you feel napaka-stubborn ng lalaki na to. Masabi, ang hirap pagpaliwanagan, ang hirap na kausapin. Very stubborn yung energy ng masculine na to. Recent past, nandun ka sa energy of stalking, trying to gather information, trying to learn new things. Meron kang mga gustong alamin, meron kang mga gustong pag-aralan. Kung tama ba yung mga ginagawa mo, kasi kung hindi, magpa-plan B ka.
about a passionate connection or isang bagay na gustong-gusto mo na sinisimulan mo. Negosyo man to or pag-ibig na parang tama ba to? Tama ba tong sinisimulan? Nasa tamang daan ka ba? Tama ba yung mga desisyon, mga ginagawa mo? Okay? You're stalking a passionate connection. Okay? Maaaring inaalam mo din if kung gaano ka committed ang person mo or may bago na naman. Okay? So, meron mga doubts dito kung tama pa bang makipag-reconnect, makipag-usap sa yung person kasi parang wala namang nangyayari. It feels like your person is very stubborn, hindi ka kayang mahalin ng tama, feminine, ng masculine na to. Alam mo naman yung tama, alam mong hindi honest ang person mo, alam mong nagkakaroon pa siya ng attraction or interest sa iba. Okay? So, mahirap magpayo pagdating sa part na to because ano ba talaga yung kaya mong itolerate? Kasi for some of you, may ibang mga babae na okay lang naman. Basta may pera, basta stable. But for some feminine, hindi sila papayag na may kahati sa pag-ibig. Okay? Or hindi niya maramdaman yung full commitment ng masculine sa kanya. Sabi ng ating mga Virgo, pagod na siya sa conflict, gusto lang niyang magkaroon ng pagkakaintindihan at harmony, not just love, pero pagdating sa trabaho, holistically, no? Na parang gusto mo ng peace of mind, gusto mo ng harmony, pagod ka na sa chismis, sa conflict, sa competition, whether competition sa love or competition sa work. Gusto mo na lang maging payapa, maging kontento, maging stable, you know, you're not after competing with other people or other energies. You just want the truth and victory. You're not competing with anyone or with any energies. Your person, the masculine in this connection, very charming, no? Parang hindi pa tapos magbinata. But I feel very confident ang ating feminine, ni-real talk niya yung masculine na parang decided ka ba sa connection na to? Kasi kung gusto mo pang magbinata ka na muna. Mag-single ka na muna dyan. But not like being in a committed relationship sa feminine and then entertaining other feminine then, di ba? Because it feels like love naman ng masculine, yung feminine, the official partner, nakikita niya to na long term, but then maraming trust issues yung feminine kung siya lang ba. May mga situations kasi that the masculine parang nagko-commit sa isang babae but then nag-entertain pa ng mga ibang like fling, okay? So may mga ganyang issue sa relationship na to. So I feel Virgo, meron ka mga doubts kung may mga third party sa connection na to, kung nagkakaroon pa ng interest si masculine sa iba, and the answer is yes. Okay? Pero sabi ng masculine, huwag ka daw mag-alala, hindi naman niya i-move forward. Kumbaga, crush lang yan, paghanga lang yan, fling lang yan. But then, dyan pumapasok yung, sa masculine, okay lang sa kanya. But sa feminine, na-hurt siya that the masculine is entertaining other feminine energies. Okay? Nagkakagusto at may paghanga or may pinupurso pa na iba. Okay? The feminine just want like a traditional relationship, a committed connection na siya lang. Of course, di ba? Mas okay naman yun. Okay. Until the end of January, there's a feeling of defeat here, nakakapagod, kung ano man yung mga bagay na inaayos mo, especially about family. I feel, no, there's an energy of like, nakakapagod makisama sa pamilya. Parang gusto mo na lang umiwas. Tumahimik na lang, wag na munang mag-comment, makiramdam. But, nandyan pa rin yung glimmer of hope mo na sana magkaroon ng harmony ang relationship na to. Pero wala akong nakikitang equal give and take because it feels like the other person is giving more love, chances at pagmamahal than the other. But still, Virgo, you're manifesting na magkaroon kayo ng pagkakasunduan, agreement, harmony. Kakausapin mo pa rin yung person mo. Feminine, I feel this is your energy. Kakausapin mo pa rin si masculine na gusto mo tong ayusin, ilalaban mo to. But you might feel disappointed na hanggang salita lang si masculine. Any more clarity? Very strong soul connection to. Pero kulang sa gawa. So there's a big energy of maaring magkaroon na naman ng feeling of defeat. But aasa ka, hihintayin mo yung magandang potential or transformation ng relationship na to.
but with eyes wide open na hindi ka naman bulag-bulagan, I feel no, hindi magiging madali para sa'yo ang connection na to. There's a burden energy, pero kahit nakakapagod ang energy, wala akong nakikitang hiwalay because I feel mahaba pa yung pise. Mukhang may enough chances pa to make this connection work out. Okay? You're manifesting stability, equal give and take, magkaroon ng harmony itong connection. But manage your expectations, feminine. Because may nakikita ako dito na maaari ka pa rin ma-disappoint. Wala akong nakikitang hiwalay. Whatever considerations na maaaring naisip mo, it could be engaged na magkasama or may mga batang involved, mag-asawa. The feminine, sabi nga is, yung babae ang magdadala ng relasyon na to. The feminine would wait for the masculine to grow up, to be more matured about this connection. Okay? Just find the balance and know when to stop, know when to take a break, know when to speak up, and know when to quit. Okay? Wala akong nakikitang permanent ending. Away bate. You would try to work things out. Okay? Kaya lang, ang nakikita ko hindi equal. Mas nakikita kong mag-e-effort, mas magpapasensya, mas magmamahal ang feminine. Para sa feminine, it feels like parang sasabihin niya, last chance mo na to, last chance. Pero alam ng masculine na parang pang 10 last chance na yung sinabi mo. But then, you're very accepting and very loving. Sometimes, the masculine, no, the other person has to feel na talagang may limitasyon ang iyong pasensya, pagmamahal, tiwala, pagmamahal na kayang ibigay. Okay? Because the other person na parang nai-spoil sa relationship na to, alam niya na magkakaroon pa siya ng multiple chances at hindi siya kayang iwanan ng feminine. Alrighty? And that would be the Virgo reading bonus reading for the month of November. See you again in a few days for your December reading. Bye-bye, Virgo!